Ngayon naman ay kasama natin si George Bandola live via phone patch mula sa Tacloban City. George, magandang hapon sa iyo. Umaga pa. Magandang umaga, JC, at sa mga oras ito, tiniyak nitong si na aking nakausap ng personal, itong si Police Deputy Director General Felipe Rojas ng Philippine National Police. Tiniyak nitong naibalik na ang law and order. So, ibig sabihin, nagkaroon na ng kaayusan ang halos lahat ng mga probinsya at mga bayan at syudad na naapektuhan itong bagyong Yolanda. Ito'y matapos na magpadala at magpakalat mismo ng humigit kumulang sa 1,000 miyembro ng Philippine National Police mula sa hanay ng police regiment at ng Special Action Force dito sa mga kalye at sa mga lugar na sinasabing nagkaroon ng mga unang insidente ng nakawan at harassment doon sa ilang mismong mga may-ari ng negosyo at doon sa mga mismong naghahatid ng mga relief packages para sa ating mga nasalantang mga kababayan. Sinabi nitong si General Rojas na ang ginawang pagpapakalat ay alinsunod na rin sa umiigting na reklamo noon unang 2 araw ng mga residente na nagkakaroon ng pagpasok at ang mismong team nga ng People's Television ng inyong lingkod ay ninakawan mismo at niransak yung loob ng aming tinutulian na pansamantala. Pero pagtitiyak nitong si General Rojas ay hindi magyayaon at lahat ng lugar ay magiging mapayapa na, lalong-lalo na sa bahagi ng Ormoc, sa Palolete, sa Samar at maging dito sa pinakasentro ng matinding bagyo o center of devastation nga ng lungsod ng Tacloban. Ang bahagi ng NBI, pangitan nitong si Director Reynaldo Romero, ay nakapagpadala na, dumating na yung isang medical legal team. Samantalang sa bahagi naman ng PNP, ayon kay PNP Police Director Monteagudo, 3 miyembro ng SOCO teams o Scene of the Crime Operatives ang kanilang na-deploy na dito upang magsagawa ng mga kaukulang identification sa daang-daang mga naging biktima, inanod, nalunod, nadaganang mga biktima ng bagyong Yolanda. Pero ang kahit pa paano nakita natin mula sa mga kalye ay naalis mga patay na una-unang nagkalat dito po sa mga lansangan ng Tacloban at sa bahagi ng Ormoc at Palo ng aming bisitahin ay nagkaroon na rin ng kaayusan. Ang bahagi ng MMDA clearing operations lumipad mula Maynila patungo ng Cebu at nag-commercial flight din patungo from Cebu to Ormoc City at doon sila sinundo ng mga truck ng AFP para sila rin yung magsasagawan mga clearing dito sa mga kalye o mga pangunahing kalye ng lungsod at partikular sa bahagi ng Samar at Leyte. Actually, isang team nga yung patungo ngayon ng Samar, lulan ng mga motorboats upang magsagawa rin ng clearing operations doon ang mga nasabing operatives mula sa Metro Manila Development Authority. Ang command center ng Task Force Yolanda ay nailipat po dito sa Anwaray Youth Empowerment Center. Dito pa rin po sa Leyte at medyo malaki yung grounds na ito at kayang panghawakan ng mga otoridad para kung saan idine-deploy ang mga palagiang operasyon ng mga ito para ma-rehabilitate ang Samar at Leyte. Kasama ko pa rin si Danny Mateo para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Yes, George? Yes, go ahead. Yes, George. Si Dayan ito, magandang umaga sa'yo. George, nasabi natin kanina na ito nga, unti-unti nang naayos sa mga problema dyan sa mga naapektuhan nga nito nga Typhoon Yolanda. Isa na dyan ng law and order. Gusto ko lang malaman, meron pa bang mga talagang mga kaganapan dyan o mga dapat i-prioritize, tutukan sa ngayon? Actually, ang tinututukan ngayon ng pamahalaan ay yung relief operations pa rin. Simula pa 3 araw na nakakaraan, ay panay na yung paglilipad ng mga relief packages. Lalong-lalo na sa bahagi ng Ormoc at sa Palolete, gayon na rin sa Samar, dun sa Giwan Samar. At ito yung mga naipa-prioritize na rin ng pamahalaan.
nakita ko na rin lumilipad panakanaka yung Osprey, yung tinatawag na Stingray helicopters ng US Air Force. Nandito, dalawa yung kanilang ipinadala dito bukod dun sa T-130 na nagdala rin ng mga relief packages mula sa mga international donations at kanila rin mismong dala. So, pagbabalik ng law and order, Dayan, ibinabalik din po o tinutulungan pa rin yung pagbibigay ng pagkain, tubig doon sa ating mga kababayan. Alam po ninyo, medyo nagkakaroon ng magandang sitwasyon kasi yung tubig, yung mga dating linya ng NAWASA, nakapapakinabangan pa ngayon. At kahit walang pressure, medyo dumadalo yung tubig kahit paano. Kaya yung ilan nating mga kababayan, bagamat meron doon sa mga talagang ravaged area, talagang nakakakuha na ngayon ng supply ng tubig. Magandang balita yan, George. Pero ito, kamusta naman yung pag-distribute ng mga relief goods dyan sa mga kababayan natin? Maayos naman ba? Maayos naman, pero may mga ilang insidente lang talaga, Dayan, na talagang kulang na lang iharas yung mga miyembro ng DSWD. Pero buti na lamang sa pamagitan ng mga miyembro ng PNP at ng AFP, napipigilan pa rin yung ating mga kababayan na talagang iransak yung mga relief packages na dinala doon sa bahagi ng Ormoc at ng Palo at ng Giwan at itong bahagi ng Tacloban City. Oo, George, si Haji ito? Yes. Oo. Kanina nabanggit mo na kontrolado na ng mga otoridad at back to normal na, ika nga sabi mo kanina. Gusto ko lamang malaman, pakikwento mo nga George, kasi sabi mo naransak yung hotel room ninyo dyan. Paano yung deployment ng ating Philippine National Police at ng ating AFP o nung ilan pang mga otoridad natin? Yan ba, nasa labas ba sila nakaronda o pinapasok din ba nila yung mga establishmento? Paano ba yung deployment, George? Tama yung sinasabi mo, Haji, nakaronda sila. Actually, ito yung guidance ng PNP. Simula nang manawagan ang pamunuang lungsod o pamunuang lalawigan ng Leyte na isailalim na ito sa state of emergency, agad nga nagutos ng Pangulong Aquino na isailalim ito sa control ng DILG. At sa pamagitan ng DILG, madali nitong na-deploy ang PNP na ipapakala sa mga rescue units. Gayon rin ang ilan pa mga volunteer groups para magsagawa ng rehabilitation at pagbabalik sa kaayusan nitong probinsya. Pinapakunan ko kanina sa aking cameraman na si Gaetani, yung mga mismong mga pulis, body-body ang mga ito. Pag naglalakad sa kalye, merong nakaposte sa mga kanto upang talagang mapigilan. Meron pang isang natanggap akong report na yung mga bangka, mga motor bangka na mayat-maya matapos yung bagyo, mayat-maya yung pagtawid payaot pa rito mula sa isla ng Leyte patungo ng Samar, hinaharang na ito at napipigilan dahil malaki ang paniwala ng mga pulis na ang mga ito yung looters na tinatawag, yung mga magnanakaw na sinamantala yung kaguluhan at yung pagkasira ng maraming mga department store na nasa sentro ng Leyte. Oo, magandang balita yan, George, kasi hindi ko maintindihan kung paanong napasok yung kwarto ninyo. No? So, maganda dito ay talagang hinigpitan talaga nila in terms of the discipline, the peace and order, maganda dyan. Pero yung panahon naman sa inyo, George, kumusta naman? Kasi I believe yung Zoraida, low pressure area na lamang ngayon. Nakakakita ako sa mga oras na ito ng medyo bughaw na langit at may manakanakang ulap. Napakainit ng panahon dito sa aming kinalalagyan ngayon ni Kuya Danny. Pero ipapaliwanag ko sa iyo, Haji, kung bakit napasok yung aming lugar. Sapagkat nawasak yung pader, winasak ng storm surge yung pader ng aming compound nung aming tinutuloy ang hotel. At nung aming iwan ito pansamantala dahil kami Victoria patungo ng Cebu, lumipat kami sa panandalian sa Cebu para lamang makatawag sa PTV at makapagpato ng ilang mga videos ng mga totoong pangyayari dito. Pagbalik namin dito sa Tacloban, lula ng C-130, ito na ang tumambad sa amin, pinuksan yung wooden window doon sa aming tinutulian at tiransak na lahat. Ultimo, maniwala ka sa hindi,
yung dalawang queen size bed na kasama ang mga frame na tangay ng mga ito. Kasama na yung aming mga maleta, bagahe, mga damit, yung aking mga bagong damit na dinala dito kinuha nila lahat at mga mahalagang dokumento, mga pera na aming itinatabi sana para kung sakasakali pagbalik namin ng Cebu, makakuha na pa ng ilang mga supply. Ito yung masaklap na pangyayari. Walang itinira doon sa amin sa loob ng aming tinutuloyan. Pero mabuti na lamang, pasalamat namin doon sa manager na si Wilson Chan ng Leyte Park and Resort. Inilipat kami sa isang medyo secured na kwarto ngayon. Pero ganun pa man, walang kuryente, walang tubig. Pero what we expect, halos lahat ng lugar dito sa Leyte at Samar, talagang ganyan din po ang lugar. Kami ni Dani, naliligo mula doon sa tubig ulan at sa balon na nandito. Yung tubig naming iniinom, galing sa balon, inilalaga lamang, nakikilaga kami doon sa ilang mga mapagkakatiwalaang empleyado nitong resort at sila lamang yung mga nakakatulong natin. Ang magandang bagay dito, doon sa maliit na community, naging isang community na yung aming tinutuloyan, tulong-tulong at talagang masasabi kong dito mo makikita yung espiritu ng bayanihan sa ating mga kababayan. And syempre, George, ngayon nga, unti-unti na ngang nai-restore, unti-unti nang naibabalik yung sitwasyon dyan, and tuloy-tuloy sa pagbuhos ng tulong dyan, kaya naman expected natin ibabalik na sa normal yung sitwasyon ng ating mga kababayan na syempre ay naghahanap ng makakain, ng tubig. So, siguro, George, ay wala na tayong maitatalang mga insidente dyan or any looting na tinatawag, ano? Yeah, we hope so. We hope so, Haji. At anytime from now, ang sabi sa akin ni Dr. Galvez, ang spokesman ng National Defense, anytime from now, up to 11 o'clock, magkakaroon ng briefing. Itong si DILG Secretary Marrojas. Siya po ang DILG po ang tumatayong supervisory agency para dun sa state of emergency. At malalaman natin ang mga kumpletong updates pa kung ano nga ba yung kung kumusta na yung mga itinasigwang efforts ng pamahalaan para tulungan ang ating mga kababayan dito sa Samar at Leyte. Mag-ingat kayo dyan, George, ha? At balitaan mo pa rin kami sa mga susunod na sitwasyon dyan o ano pa man yung mga magaganap dyan sa iyong kinaroroonan. Mag-ingat kayo dyan. Maraming salamat. Kasamang George Bandol ang nag-uulat ng live mula sa lungsod ng Tacloban. Okay, maraming salamat, Haji. Depende pa rin yan sa ating baterya. Okay, back to you. Yan nga po si George Bandol. Ayan, maraming salamat sa iyo, George Bandol.